Hindi, ito na nga. Alis ko na to. Live na. Okay. Alright, magandang umaga po sa kababayan natin sa Pilipinas. Magandang umaga dyan. Didi from Hong Kong. Morning. Magandang gabi naman dyan. Art Garcia from Los Angeles. Good evening. Violi, bati ka. Good evening. Good evening po. So, mga kaibigan, ngayon po magpapahayag kami ng reaksyon namin at komento regarding yung sa pagbibigay ng kontrata ng COMELEC sa kumpanya ni Dennis Uy doon sa proseso ng ng warehousing, ng logistics, ng transportation ng ating balota na kinikilala nating sagrado, no? So ito po, bago po 'yan, para lang magkaroon ng common understanding kung ano yung issue, ipalalabas lang po namin yung mixing video, yung balita po, and then from there magkakaroon po tayo na isang karaniwang pag-uusap, talakayan, balitaktakan po. Okay, i-share ko lang po ang quickly ang nangyaring balita po para magkaintindihan tayo. Davao City businessman Dennis Uy, chairman and CEO of Odena Group, is being linked with F2 Logistics Philippines Incorporated, the winning bidder for the deployment of election equipment, supplies, and paraphernalia for the upcoming May 2022 elections. Several sectors, including election watchdog Contra Daya and some lawmakers, questioned the award of this major and important poll project to the Parañaque City-based firm. Since Dennis Uy was among President Duterte's top campaign donors in the 2016 elections. Based on the statement of contributions and expenditures Duterte submitted to the COMELEC, Uy donated 30 million pesos. The chairman of F2 Logistics is Mr. Efren Uy, the brother of Mr. Dennis Uy. I had raised this question with COMELEC before. Wala bang conflict of interest sa ganito? Ang laki na ng mga agam-agam. Isipin natin na Davao-based yung pinanggagalingan ng inaward na contract yan sa delivery and warehousing na yan. At inariyan pa rin yan hanggang sa Mayo 9, talagang magkakaroon ng pagdududa yung mga tao at wag sana umabot ito sa disenfranchisement to the point na baka hindi na sila boboto kasi nga na-compromise na yung clean and honest elections na gusto sana natin mangyari. Despite the objections, the poll body and F2 Logistics signed the contract amounting to 535.99 million pesos on October 29. Under the contract, F2 Logistics is responsible for the delivery and warehousing of over 97,000 vote counting machines and its batteries, official ballots and ballot boxes, consolidation and canvassing system machines, transmission equipment, critical election forms, and the computerized voters list. During a Senate budget briefing on October 18, COMELEC Chairman Sheriff Okay, sige po mga kaibigan. So, nakita po natin, yun ang balita, no? Isa na naman transaksyon ang pinasok ng COMELEC. Essentially, binibigay yung karapatang lahat ng mga materyales, lahat ng mga logistics, warehousing, mga transportation, ibinibigay sa isang alagad, tuta at frontliner ni Duterte. So tell me, Art from Filipino-American Human Rights Alliance from Los Angeles. Alam ko obvious na tanong to, pero anong mali sa ganitong transaksyon? Para, kinokondena natin ito bilang isang immoral, unethical, o hindi nababatay sa etika ng pakikipagkapwa-tao at nagbabadya ng malakihang pandaraya sa darating na eleksyon sa 2022 sa Mayo. Bakit? Unang-una, ang FT Logistics ay pag-aari ng isang kampon ni Duterte na taga Davao na si Dennis Uy na siya ring nakakuha ng 90% ng kontrata ng Malampaya energy stores ng buong Pilipinas.
Ikalawa, siya rin ang may-ari ng Dito Communication na nagtayo ng komunikasyon sa loob ng mga kampo militar sa buong Pilipinas. At ang isa pa, siya rin ang may-ari ng F2 Logistics na siya nakakuha ngayon ng mahigit 535 milyong kontrata. Kaya maliwanag dyan, sila ang maghahatid, sila ang magwi-warehouse, sila ang magdadala ng lahat ng paraphernalia mula sa both counting machine hanggang sa mga iba't iba pang forma. At ito ay mapanganib. Dahil kung sa kampo ni Duterte nga hawak niyan, ay siguradong magiging isang paraan ito na malaganap na kampanya. Hanggang ngayon, hindi pa naipapaliwanag ng COMELEC kung ano nangyari noong 2019 na nagkaroon ng 7-hour glitch na nabokya ang oposisyon. At walang nanalo sa oposisyon nung nakaraang eleksyon. Kaya isang nagbabadyang panganib laban sa pagiging matiwasay, malinis at walang pandarayang eleksyon sa Mayo 2022. Yeah. So, sige, Didi or Didi ng Hong Kong and Yoli, ano pang may dadagdag nyo? Ano yung impropriety ro na, hey, si Dennis Uy nagbigay ng at least 30 million na donasyon kay Duterte, di ba? Para manalo. And here he is, nagbigay ng donasyon. Ngayon, malinaw na kumakamal siya. No? Kumakamal siya ng kung ano yung binigay niya. So, anong mali rito, Didi? Napakaliwanag na napakamalito, napakalaki ng conflict of interest. Dahil alam naman natin na si Duterte is eager to remain in power through people na i-endorse niya o siya sarili niya na tatakbo. Hindi pa natin alam kung anong mga mangyayari. Dahil hanggang November 15, marami pa mga substitution. At saka nag-declare siya na gusto niyan dati na maging vice president. So alam natin na masyadong gagawin nila ang lahat para manatili sa pwesto ng power itong si Duterte. Tapos alam naman natin na itong relasyon ni Dennis Uy at no Duterte is napakagarapal dahil doon sa malapaya na binigay na kontrata, dahil doon sa internet, yung mga na-mention ni Art. Kaya ito definitely masyadong maraming opportunity dito sa Pandaraya dahil dun sa mga hahawakan ng transferring of ballots, mga warehousing. It's really kasuk-kaman na. Garapalan na, walang delikadesa. Kaya lahat ng mamamayan dapat mag-object dito dahil there's really no reason to believe na this guy will be an independent contractor sa mga pag-handle ng mga importanteng mga ballots and machines and etc. So dapat alam mo kung itutuloy ito, siguradong masamang mangyayari para sa mga oposisyon at saka baka may consequences ito later on into a bloody situation dahil I don't think ang mga tao ngayon pababayaan na basta ganito ang mangyayari. Kasi malaking kabastusan na ito. Tsaka marami na tao na galit na. Kaya gusto lang nila na makita na mahusay, na malinis na eleksyon. Pero kung ganito ang mangyayari, I'm afraid something worse will happen. Maybe worse than EDSA. So, lahat tayo dapat ay mag-oppose dito habang bago mag-election sa May, next year. So nananawagan ako sa lahat ng mga tao na gusto ng malinis na eleksyon, na dapat na proseso, magsalita ngayon at ikondema ito na habang may panahon pa na
Baka sakaling magkaroon ng change of mind. Dati naalala ko, Didi, di ba? Usapin, dagdag bawas. Dagdag bawas manually. Pero ito, digital. Kumbaga, hawak mo yung makina, hawak mo yung transportation, pati yung pagtago, pag warehouse, ano? Na wala nakakita, wala namang napre, walang poll watchers. Lahat yan hawak ni Dennis Uy. Yori, matanong kita kasi active kayo sa Pink Caravan, di ba? Active kayo sa pangangampanya kay Lenny. Ngayon nakita nyo ganito, active na active kayo, kumbaga hinihimok nyo lahat na bumoto para kay Lenny. Pero given the situation na hey, pagdating pala sa presinto, kahit na iboto nyo si Lenny, yung pagkuha ng boto na yon ilalagay sa truck, tapos i-warehouse, kontrolado pala ni Duterte dahil tuta niya na may nasa harapan. Paano to tinatanggap ng mga taong aktibo ngayon sa pangangampanya kay Lenny? Kaya nga natin to ginawa tong itong live natin na nag-against tayo sa Comelec dahil pinili nila yung company ni Dennis Uy, kasi hindi tayo pwedeng manahimik. Pag tahimik tayo, ibig sabihin tanggap natin na okay lang na mandadaya sila. So dapat tayo mga nasa Pink Caravan, hindi lang yung caravan na iniisip natin. We look forward kung ano yung mangyayari. Kasi alam nyo, hindayaan, nandyan lang yan Tayo, gusto natin manalo si Lenny, pero bago siya manalo, dapat ayusin natin yung mga na to, katulad na to, i-question natin yan. Hindi pwedeng tahimik lang tayo dyan, mga kababayan. Yung sa mga Pink Caravan. So, maggagawa kami ng change.org, isahin nyo yung mga nyo, grupo nyo or individual, kasi para sabihin ng Pilipinas na, hey, yung mga nagko-question sa ibang bansa, hindi pwedeng yung opposition tahimik ngayon. Kasi, ibig sabihin yan, okay lang sa inyong madaya. Hindi pwede yon. Tama yan. Tapos, kung idadagdag ko, sabi nga ni Art kanina, no, garapalan na to Kumbaga si Dennis Uy, na taga Davao, na bata ni Duterte, na nagbigay ng 30 million sa kanya during the election, siya rin nakakuha ng kontrata sa dito, no, telecommunication. Ang masama, no, yung mismo Torre, nasa loob ng facilities ng military. Hello? Di ba? Ano ba to? Ibig sabihin, spying? Ano na ba yung nangyari sa sovereignty natin bilang bansa, no? Tapos tama, sabi mo, Art, ano yung nangyari? Sige nga, Art, ipaliwanag mo uli yung bakit masama yung Malampaya kasi nakakonekto uli yan kay Dennis Uy. Kasi yung Udena, yung energy company ni Dennis Uy, nakuha niya ang 90% ng Malampaya. Una sa Petron na pag-aari ng gobyerno, ikalawa sa Shell. At paano nangyari yan? Kasi idinikta ni Alfonso Cusi, Energy Secretary, at pinilipit niya ang kamay ng Shell at ng Petron na ibenta yung share kay Dennis Uy. Pagkatapos, ito si Dennis Uy ngayon ang isa sa may-ari ng F2 Logistics. Ibinulgar na yan ni Senator Antiveros noong October 18. Pero ito namang si Abbas na chairman ng Comelec, binabaliwala. At siya pa nag-aabogado, katulad ni Duterte, na nag-aabogado sa Parmali na sinasabing hindi raw magkapatid yung Uy na may-ari ng F2 at si Dennis Uy na taga Davao City. Ano yan? Ano yung ginagawa nila? Immoral yan. Pagtatakip lang yan doon sa katotohanan. Ibig sabihin, sinungaling si Risa Hontiveros. Sinungaling yung kontradaya. At yun nga masama Kailangan hindi tayo dapat manahimik dito sa ginagawa ng F2 Logistics na kumikita na siya sa kontrata sa gobyerno, nakaamba pa nilang dayain yung eleksyon. At paano tayo matatahimik niyan? Alam naman natin, kilala naman natin si Dennis Uy na yan. Tauhan ni Duterte. Kaya tama yung sinasabi ni Joselim. Kayo ba maniniwala na gagawin, hindi kikilos si Duterte para mandaya? Lalo na kung matutuloy ang pagkakaisa ni Sara at ni Bongbong. Nagbabadya ito ng malaking pandaraya sa darating na eleksyon. Hindi lamang ito immoral,
dahil pinapawalang bisa nila yung conflict of interest na napakaliwanag na magkakapatid na Dennis at isa pang Uy ang may-ari. Talagang ano yan, sobra-sobrang kawalangyaan yan at binabastos na nila yung sambayan ng Pilipino. Kung hindi ba naman na mga igchik yung mga yan. Hindi naman mga Pilipino yan. Kundi talagang mga tuta ng China yung mga yan. Kaya talagang sisirain nila ang demokrasya dito sa Pilipinas. Kaya dapat ngayon pa lang, ipatigil na yung kontratang yan. Huwag tayong pumayag na diktahan tayo ng COMELEC. Parang bumabalik yung panahon ni Marcos na ang COMELEC walang ginawa kundi mandaya. Oh. So lilinawin natin lalo na sa mga nakikinig sa atin at yung makikinig pa for the next 48 hours. Yung transaction ni Dennis Uy sa dito telecommunication, ang nakasanla diyan yung national security natin. Isipin mo yung mga tore nila nakapaloob mismo sa military installation. So national security natin. Ngayon sa Malampaya, anong nakasanla diyan? Yung seguridad natin kasi lahat ng energy sources as much as 40% galing sa Malampaya. Isipin mo yung seguridad natin sa enerhiya galing sa Malampaya na supposedly ang nangahawak niyang gobyerno. First preference lagi, di ba? Ang gobyerno. Pero itong si Dennis Uy, walang financial capacity at lalong walang technical capacity. Nakakuha ng 90%. Ibig sabihin po, 90% ng enerhiya ng bansa nakadepende sa isang tao na prente ni Duterte. At ito namang nangyayari ngayon sa botohan, yung isang sagradong activity, sagradong bagay tulad ng pagboto. Lahat po ito nakadepende na naman sa isang tao at prente ni Duterte. So ano na po nangyari sa demokrasya natin? Grabe yung connection, yung electric at saka yung sa pag ng boto. Magkakonekta yan. Kailangan pareho yan, di ba? Pareho? Sa panahon ng botohan. What if magkakawalan ng mga kuryente sa Pilipinas during the time na nagbobotohan? So anything can happen. Anything. They can change the ballot. Maglalagay na sila ng balota na box na meant for Sara or Bongbong, di ba? Or Duterte, whoever. Tapos yung isa, ipapalit lang nila. Nasa warehouse nila Anything can happen. Yun nga. So sa isang bodega, mga kaibigan, isipin nyo na lang isang bodega, di ba? Walang poll watchers, walang NAMPREL, walang tao, wala. Sinong naandun? Si Duterte at si Dennis Uy. Dalawa sila. At ano sa tingin mo ang gagawin nila sa harap ng balota? Magtitinginan ba sila? Of course. Itatapon nila yung totoong balota at papalitan nila ng balota nila. At saka gagawin talaga ni Dennis Uy yan dahil malaking utang na loob niya kay Duterte. Dahil dun sa kikitahin niya, dun sa mga negosyong binigay sa kanya na wala siyang kapital, kapares ng Malampaya. Makikita siya dyan ng estimated na 1.5 billion pesos. Samantalang walang kapital. Sa isang taong ganyan, gagawin niya lang ang lahat para sa benepisyo ni Duterte. Kaya how can we trust that? How can we let it be? Especially now that we want a change, we're calling for a change. Kontrolado na lahat especially with this contract on the mga machines and mga deliveries and warehousing. There's masyadong marami ang pag-asa na mandaya, maraming opportunity na all along the line. There's every opportunity, and even to justify the cheating because they can change the ballots. They can have pre-printed ballots ready in those ballot boxes. So, where is COMELEC? Tapos mangyayari pa niyan, I think before the elections, Duterte will be appointing 4 COMELEC commissioners. Talo na naman sa boto pagdating doon. They will just accept this. Kaya talagang tao lang ang makakapagpatigil dito. Dapat there's a big uproar in the country. Mm-hmm. Habang may panahon pa. Kaya nananawagan ako sa lahat na magsalita. Sumigaw. Tama ka dyan, Didi. Isipin mo na lang si Duterte, di ba? Alam natin magbubukas na ng case yung ICC. International Criminal Court. Hahabulin si Duterte sa mga 33,000 pinatay niya. Di ba? Hahabulin talaga siya.
At ang kanyang ang kanyang depensa lang manatili sa poder. Or Exactly. manatili si Sara or si Marcos para hindi siya magalaw. Kaya lahat gagawin niya. So sinong hindi maniniwala na hey, hayaan niya lang yung transportation, hayaan niya lang yung warehousing na wala siyang gagawin? Garapalan na to. Yeah. Napaka-klaro niyan. Harap-harapang pandadaya yan, tapos tayo tahimik lang. Hindi dapat ganun. Kaya ngayon pa lang maganda na tayo. Tutulan natin itong kontrata ng COMELEC at F2. Pagkandaan natin ang pandaraya sa eleksyon. Kaya sinusuportahan namin yung panawagan ni Vice President Leni Robredo at ni Manny Pacquiao na dapat maging transparent ang pagpili ni Duterte ng mga papalit sa COMELEC. Kung hindi, kung ang COMELEC ay magiging katulad ng COMELEC ni Marcos na walang gagawin kundi bindisyonan ang pandaraya, babalik tayo sa 1986. Kaya ayan ang ayan ang kinakabahala ko Pag nagkaroon ng malawakan na dayaan, hindi na natin mapipigilan ng masang Pilipino na mag-alsa. Kaya hindi natin maaaring asahan na magiging tahimik itong anumang protesta. Dahil siyempre, ang gagamitin ni Duterte diyan kamay na bakal at lagi niya sinasabi nakahanda siyang magdeklara ng batas militar. Kaya mapapailalim na naman tayo sa isang diktadura. Kaya ngayon pa lang, tumindig na tayo. Tutulan natin itong kontrata ng COMELEC at ng F2 at labanan natin ang anumang pandaraya sa darating na eleksyon sa 2022. Art, basahin ko lang yung comment ni Fernando. Ang sabi niya, we need to watch carefully on election day. Totoo yan, Fernando, pero hindi lang election day. Dapat ngayon, niyayari na ni Duterte. Anything na sa tingin natin magkakadayaan, anything that will lead to massive fraud, dapat hadlangan na natin. Ang sabi ng kaibigan namin, na isa ring nagbablog, dapat daw tayo mag-volunteer para dun sa darating na election para maging parang NAMPREL. So magkuha tayo ng mga friends natin na doon pupunta doon sa mga area ng mga voting precinct. Oo. Kaya nga ang problema diyan, electronic yung election automated. Kaya wala tayong lalo na tayong mga ordinaryong mamamayan, wala tayong paraan para matiyak na walang pandaraya. COMELEC lang ang nakakaalam kung paano tatakbo ang eleksyon. Kaya ang halimbawa yan yung 7-hour glitch Wala silang paliwanag tungkol doon. Walang paliwanag kasi ito naman Liberal Party, tinanggap na lang. Oo. So ano mangyayari sa atin? Itong dayaan na to, dapat tatanggapin na lang natin. Kaya mga kaibigan, hindi. Itong bagay na to, hindi mo rin pwedeng iiwan sa Liberal Party or any other party. Dapat ngayon, direct action ng mga tao rito. We cannot depend even on traditional politicians. Garapalan na itong nangyayaring ito. Sobra-sobra na sa harapan natin. Di ba? At saka kung merong nakikinig from the military side, sana masdan nilang mabuti ang mga nangyayari. Dahil buong bayan natin madi-disenfranchise ang kanilang mga votes. And we cannot allow that if we want to remain a democratic nation. Kaya yung mga protector ng bansa, kabarat ng mga militar, ng mga pulis, dapat kayo din. Meron din kayong maaaring magawa. Pwede kayong maglagay ng pressure dito sa gobyerno na ito na to make sure na huwag nilang dayain ng mga tao. Oo. Dahil, this is our future. This is for the generation of Filipinos. At saka there's a big clamor now to change the government. And don't let them allow to steal this right before our eyes. Dapat military should take some actions if this does not change. Okay. Kayo lang ang pag-asa ng karamihan dahil ang mga tao, wala naman kaming lakas masyado except our voices. And we are making our voice as loud as we can. But we still need support from your end. So kayong mga nasa militar, pakinggan nyo ang boses ng mga tao. Ang pag-asa ay nasa inyo para magbigay din ng lakas sa mga tao. Gaya ng pagbibigay namin ng lakas sa mga professional military people. Go ahead, Biodi. Saka yung mga sa opposition who's running for Senate,
Sana i-question nila to, yung itong nangyayari ngayon. Hindi pwedeng tahimik lang tayo, itatanggapin na lang natin. Oo. Tayong nasa ibang bansa, madali tayong magsalita ng ganito eh. Kasi nakikita natin yung kamalian. I'm hoping yung sa mga sumasama sa mga caravan, mag-ano kayo sa sign, maggagawa kami ng change.org na statement doon. If you guys could sign, that would be great para ilabas natin yung ano natin na hindi tayo papayag ng ganito. Oh. Ito po kasi may mga nakikinig rin sa ating mga mga DDS, mga BBM. Ganito lang po masasabi ko sa inyo, lalo na yung mga OFW, yung mga simpleng taong tulad namin. Ang punto ko po, kaibigan, kung kayo po talagang nakinabang sa yaman ni Marcos, at nakinabang rin kayo, meron rin parte kay Duterte, naiintindihan ko po kayo. Talagang nakinabang kayo di okay, tama yung kinampihan nyo. Pero kung kayo po, tulad namin din, na ordinaryong tao naman, na hindi nakinabang, nahihirapan, nagugutom ngayon, tapos naapektuhan tayo na walang bakuna, wag po kayo maging tanga naman. Di ba? Kasi nahihirapan din kayo. Di ba tayo mga OFW, nagpapadala tayo sa pamilya natin sa Pilipinas. Yung pamilya po natin, pumipila na sa mga community pantry. Ano ibig sabihin po nun? Gutom na. Ano ibig sabihin? Magpapadala pa tayo ng doble, triple, 4 times. Hanggang kailan po? Habang nangungurakot po si Duterte, yung pamilya natin naapektuhan rin. Kaya isipin niyo naman yan. May konsyensya pa naman sana kayo. Ang bayan po natin, Pilipinas. Kahit nasa ibang bansa na tayo, pag nakikita natin yung mga kaibigan natin, pamilya natin, nahihirapan po, apektado rin tayo. So sana po makinig tayo. Kami po nangangampanya kay Leni, hindi po kami panatiko, Hindi po kami bulag na sumusunod kay Leni. Actually po, hindi naman si Leni talagang gusto naming, hindi siya yung ultimate goal. Ang goal natin, pabagsakin si Duterte, pabagsakin si Marcos, i-install po ang isang may malasakit na gobyerno. Of course, hindi po mangyayari yan pag wala rin si Leni. Dahil si Leni ang magtatayo na isang mas makatao, mas may malasakit na gobyerno. So dapat po, magsama-sama tayo. Art, from Los Angeles, we're gonna wrap up soon. Para ano yung masasabi mo, Art? Panawagan natin sa kababayan natin. Kanselahin itong walang modo, walang etiketa at garapal na kontrata ng F2 Logistics ni Dennis Oy at ng Comelec. Dahil ito ay isang kasangkapan sa pandarayang gagawin sa 2022. Okay. Hindi po kami naniniwala na walang gagawin si Duterte para ang eleksyon ay maging pabor sa kanya. Kaya ngayon pa lang, kumilos na tayo. Huwag na nating hintayin na magkadayaan sa eleksyon at kumilos tayo bago mahuli ang lahat. Okay. So, we're gonna have Didi sa pinakahuli. Pero, Johnny, magkakaroon kayo ng caravan sa North America, sa Amerika at sa Canada, November 14. Pero bago pa mangyari November 14 na yan, mga 2-3 linggo pa yan, ano yung panawagan natin leading to November 14? So we're creating a change.org. So yung mga organization, individual, please mag-sign kayo dun sa statement na gagawin ng para. And then kinukondina natin ang ganitong patiwalian ng gobyernong Duterte. Na hindi lang sa caravan magtatapos ang ating ginagawa para kay Leni. Dapat start lang yon. And then eventually, kung ano yung mga hinaing natin, magsama-sama tayo. Dapat united ang opposition. Pag united kayo, mahirap kayong dayain. Yun lang po. Magandang punto yan. Of course, sa hanay ng mga OFW sa Hong Kong, Taiwan, sa Europa, sa mga Middle East, Didi, anong dapat marinig? Anong dapat mensahe iparating natin sa kanila? Nananawagan kami sa lahat, lalo na sa mga nagsusuporta kay Duterte o sa mga Marcos, sa lahat ng ating mga kababayan, na lawakan natin ng pag-iisip. Hindi ito tungkol sa mga kay Duterte o kay ito ay para sa bayan natin. Kaya sumigaw tayo ngayon. Sabihin natin, ang gusto natin ay malinis na eleksyon para madinig kung ano talaga ang gusto ng mga tao. Okay? Ang ating henerasyon na darating, kailangan mabigyan natin mas mahusay na governance.
ang dito mangyayari lamang kung lahat tayo magsasama-sama para magbigay ng talagang mahusay na diretsong eleksyon. Hindi yung ganitong mga makikita very clearly na are means to cheat in the election. Kaya kalimutan natin yung kung sino ang ating sinusuporta. Maski sino sinusuporta nyo, tumawag lang kayo ng diretso na malinis na eleksyon na pamamaraan. Tama yun, Didi. Dito kami mga OFW sa Amerika, malinaw. Pag bastos ang namumuno, bastos rin ang pamamahala. Tingnan nyo, nung napatalsik namin ng isang rasistang si Trump, di ba? Nagkaroon kami ng bakuna, nagkaroon kami ng ayuda, wala kaming takot na patatalsikin kami. Lahat naging maayos. Yun rin po naman ang hangarin namin sa Pilipinas. Pag napatalsik nyo ang isang bastos na pamumuno, isang pumapatay na pamumuno, isang pamumunong magnanakaw, no, nakasama ni Marcos, giginhawa po tayong lahat. Hindi kami. Lalo po kayong nasa Pilipinas, giginhawa po tayo. Magkakaroon tayo ng ayuda, di ba? Magkakaroon tayo ng kalayaan. Wala tayong magiging takot na papatayin tayo. Yun lang po gusto namin eh. Isang disenteng pamunuan na sa tingin namin yung mga tao mamumuhay pa for the next 5 years. So sana po magkaisa tayo. Ang stance po namin, tulad ng sinabi ni Art, ni Didi at ni Yoli, alisin po yung kontratang yan, patalsikin yung kontratang yan, at magkaroon po tayo ng isang transparent na transaksyon. Lahat po ng transaksyon, nakasama si Dennis Uy, huwag po nating tulungan. Muli po, maraming salamat. At mula po ngayon hanggang November 14, marami pa hong kampanyang darating as we move forward po sa isang mas malinis na eleksyon. Maraming salamat po at padayon. Padayon. Hoy ang Pilipinas. Laban, Lenny. Laban, Lenny. Laban, Lenny. Ito yung kumusta. Ito Yoli.